Lastly, yung sa sinasabi niyo po sir sa legislated wage hike, sa mga usapin regarding sa Congress, masasabi natin sir na hindi na yan aabot for State of the Nation address na accomplishment niya, parang itong 85 pesos na yung i-report regarding sa labor? Siguradong ire-report ng Pangulo yung 85 pesos na ang tawag nila ay, ang tawag ng Department of Labor ay historic. Historic. Historic yun dahil wala sa kasaysayan ng Regional Wage Board na magbigay ng 85 pesos. Barya-barya lang talaga yan. So sa kanila, historic na yon. Ang ibig lang naman nilang sabihin historic sa nakalipas na 37 taon ay nagbigay ang wage board ng 85. Ay biruin mo magkano yung halaga ng 85 pesos kumpara ang 85 pesos noong 1989 at 85 pesos ngayong 2026. Di ba? So, historic in the sense na kamangha-mangha na ang wage board ay nagbigay ng 85. Pero dapat tayong mamangha bakit ginawang hulugan. Tapos dapat tayong mamangha bakit 85. Malayo pa rin ito dun sa kahilingan ng mga manggagawa. No? So ibang-iba 'yan, ibang-iba yung kanilang pagtrato sa ganitong klase ng ano. So parang mas gagamitin 'yan na parang PR stunt na nakatanggap ang manggagawa sa buong kasaysayan ng Pilipinas ay nakatanggap ang manggagawa ng 85 pesos. Eh, yun kaya ang maririnig natin sa SONA. Kung ako ang pangulo, hindi ko na lang ipagmamalaking ganun. Dahil kahiya-hiya kapag ang claim mo ay sa buong kasaysayan ng Pilipinas mula ng panahon ni Lapu-Lapu ay nakapagbigay ang Regional Wage Board ng 85 pesos. Kahiya-hiya yun. Hindi yun historic. Yun ay isang kahiyahiyang bagay para ipagmalaki. And parang nakikita rin sir na baka gamitin ng mga employers group yan na wala ng legislated wage hike kasi may 85 pesos nang binigay para sa Exactly. Exactly. Pwedeng gamitin ng mga employers yan na mo, wag na kayong humingi ng legislated wage hike kasi ang Regional Wage Board natin ay gumawa ng isang makasaysayang hakbang. Mula nung hindi pa tayo pinapanganak ay walang ganyang bagay dito sa Pilipinas. May 85 pesos na wage increase. No? So gagamitin nila 'yon pero siyempre kami naman ay alerto sa ganyang klase ng mga bagay. Kaya nga sa mga public hearings ay uma-attend ang mga kilusang manggagawa at nakikipagdebate at nakikipagbalitaktakan sa mga economic managers at iba pang ahensya ng gobyerno. Dahil alam naman namin ang totoong dahilan Alam naman namin ang totoong bottom line ng gobyerno. No, dahil mas panig 'yan sa negosyo dahil sa kanilang palagay, ang kaligtasan ng mga Pilipino ay nasa kamay ng mga negosyante. Ganon ang kanilang pananaw. So, economic model 'yun privatization economic model 'yun ng deregulation. Kaya hayaan natin na ang merkado ang magpasya, hindi ang gobyerno. So ito last sir, any statement from the Partido Manggagawa regarding sa nalalapit na simula ng impeachment trial ng Vice Presidente? Reiterate lang namin ang posisyon ng Partido Manggagawa. Kami ay hindi tutol, kami ay pabor sa impeachment ng sino mang impeachable officials. Pero kami naniniwala na ang impeachment ay hindi isang hindi yan makakaresolba ng marami pa nating problema doon sa kaya nga ang aming panawagan lagi ay yung tungkol dito sa impeachment na Sara ay reforma lagpas kay Sara, no? Lagpas kay Sara kasi kahit mo ma-impeach si Sara, andiyan naman sila yung sinasabi natin ay yung magi-impeach, yung nag-impeach at yung magi-impeach na ay questionable ang track record ng mga politicians natin dito sa Pilipinas. Yun nga lang, yan ang nakalagay sa proseso ng ating konstitusyon. Wala naman tayong ibang susundin 'Di ba? So kaya harapin niya 'yan, 'di ba? Si Bato harapin niya rin ang kaso niya. Si Marcoleta harapin niya ang kaso niya. Si Joel Villanueva, si Chis Escudero at iba pa harapin nila ang kaso nila kung mayroong kaso. 'Di ba? Ay bakit si Sara lang? Ay kasi walang impeachment case si BBM. Kung may impeachment case din si BBM, i-impeach si BBM, impeach din si Sara. Diba ganun ang pwedeng panawagan? Yun nga lang, kahit nga tanggalin mo yung dalawang ulo na yun, ganun pa rin ang magiging problema dito sa Pilipinas dahil wala mang reforma. Yung anti-political dynasty nga, tawag ni Congressman Chel Jokno, hindi yun, peke yun. Fake news na anti-political dynasty bill yun, yung naipasa.
Bakit? Puro dynasty yung nandun sa nasa Kongreso eh. So kapag walang reforma, walang kaakibat na reforma, any impeachment case will solve nothing. Pwede lang pumasok yun sa accountability para ka rin lang nagkaso sa isang opisyal na pwedeng makasuhan, pwedeng makulong at iba pa. 'Di ba? Dahil yun ay impeachment process. Kaya harapin nila yung bagay na yan. Okay, ano naman ang mangyayari sa impeachment? Di ba maglalabasan ng ebidensya, maglalabasan ng testigo, maglalabasan ng ebidensya, di ba? At magde-decide yung mga huwes, yung mga senador na huwes, sa bisa dapat ng ebidensya, sa kanilang mapapakinggan na presentasyon ng mga ebidensya at testigo, at yun dapat ang maging basihan ng kanilang pagboto. Unfortunately, hindi ganyan kadali ang sitwasyon ngayon dahil hating-hati sa politika ang ating Senado ngayon. Sige. Sir, baka meron lang akong hindi naitanong sa inyo, sir, na gusto niyo ipaabot sa ating mga viewers ngayon, sir. Ay malapit na ang SONA, no? Ito ay huling ikalawa, no? Ikalawa sa huling SONA na, no, ng Pangulong BBM. Kasi 2027 na next 2027 na next year. 'Di ba? So, isa, dalawa, wala na siyang SONA sa 2028. Alam natin 'yon, 'di ba? Kasi tapos na ang eleksyon ng 2028. So, kung ito ay huling pwede nating sabihin last 2 minutes itong kanyang SONA, ang tanong dito, ano pang pwedeng i-shoot? Kung ito ay larong basketball, ano pang pwedeng i-shoot ni BBM dito sa sa last 2 minutes niya? I-shoot ba niya sa kulungan yung lahat ng sangkot? May i-shoot ba siyang mga political reforms bago matapos ang kanyang termino? O siya ay magtatapos lang ng kanyang termino na parang walang nangyari? No? So yan ay malaking tanong, no? Mayroon siyang siguradong ipagmamalaki na achievement, pero mayroon siyang siguradong hindi sasabihin na kabiguan dito sa bagay na to. At alam natin ang SONA ay palaging pagbibida kaysa pag-amin ng kakulangan o pagkukulang. So abangan po natin 'yan, no, at napaka-importante niyan dahil itong SONA na ito sa Hulyo, hindi ko kabisado kung anong date, yung third Monday of third Monday of the month o last Monday of the month yata. 27. Kung ano ang araw ng SONA, 28? 27, sir. 27, July 27, yung SONA, abangan natin kung ano ang bago. Kasi maalala natin, mahiya naman kayo ang kanyang huling SONA. Itong susunod bang SONA ay siya na ang mahihiya? So yan ang tanong natin sa Pangulong BBM. Sige. Sir, daghan kayong salamat, sir. Maraming salamat talaga, Sir Wilson Fortaleza, sir, sa time nyo po at pagbibigay ng mga pananaw nyo regarding sa mga usapin sa ngayon sa ating bansa. Salamat, sir. Maayong buntag. Magandang umaga, sir. Maayong buntag, Kevin, at sa ating tagapakinig po. Ingat po kayo dyan sa inyong mga lugar. Si Mr. Wilson